Foundation. Pero bago ko yan, kailangan kong basahin ito kasi ilalagay po sa website lahat ng product knowledge na Nutri-21 Juice. Kaya tayo, ang marketing natin hindi lang sa Balangan, hindi lang sa buong Bataan, buong Pilipinas at buong mundo. Yan po ang layunin ng Nutri-21 Juice Livelihood Program ng GMC Foundation Incorporated. Pero bago po ang lahat, nais ko munang i-acknowledge ang ating magagaling na mga media men. Napapasalamat ako at nandito sila, si Greg. Pwede mo bang tumayo si Greg? Tungkol sa ating livelihood tungkol sa foundation. At napapasalamat ako at kahit maulan, kahit paano ay nagpunta pa rin, hindi na ako nag-expect ng marami dahil ng masama ang panahon. Kahit ng ating VIP guest, naiintindihan ko dahil hindi sila makarating kasi nakalagayan natin hindi maganda. Kaya, ang importante, masimulan po natin ang ating mahalagang okasyon na ito. Pakalakay ko sa inyo, may kinalaman po sa product knowledge ng Nutri-21 Juice. Pero bago ko po simulan ito, gusto kong i-diin sa inyo na ang ating Nutri-21 Juice ay may FDA approved. Ano ho ba ang kagandahan ng FDA approved? Pag sinabi pong FDA approved, meaning kahit mga doktor worldwide, hindi yung pang Philippines doctor lang yan. Buong daigdig ng mga doktor, lahat ng pharmacy abroad, all over the Philippines and the world, lahat po ng mga hospitals, offices, kahit sino, pwede pong ialok ang Nutri-21 Juice. Yan po ang kagandahan ng FDA approved. Kaya, kahit sino doktor, pwede nyo nakausapin tungkol sa Nutri-21. Kasi yan po ang hinahanap ng mga doktor. FDA approved. Kaya, ito ang kagandahan ng ating product. Marami pong mga produkto sa iba-ibang sa market po natin na iniaalok, pero hindi lahat po sa kanila ay may FDA approved. Ang kagandahan ng ating produkto, bihira po sa mga herbal product at nutritional product na FDA approved. Kaya ito po ang advantage ng ating Nutri-21 Juice. Ito po ay FDA approved. At ito naman po, at tatalakayin ko sa inyo ang mga ingredients na napapaloob sa kagandahan ng Nutri-21 Juice. Ito po ay binubuo ng 21 fruits and herbs. Ano-ano po ba ito? Ito po ang acai berry, goji, strawberry, barley, malunggay, wheatgrass, mangosteen, dalandan, mango, pineapple, carrot, breadseed, tomato, spirulina, apple, banana, aloe vera, calamansi, guava, guyabano, and coconut water. Ano-ano po ba ang advantage sa makuha po natin sa acai berry? Acai berry muna po tayo. Nag-research po ako sa internet kasi hindi po sapat yung binabasa sa inyo. Makita nyo bakit maganda ang 21 fruits and herbs na ito. Ang kagandahan po kasi, research ko muna ang acai berry. Ano-ano po ba kagandahan ng acai berry? Ang acai berry po, isa po itong klase ng berries. Katulad po ito ng blueberries, strawberries, na kinakain po natin. Kaya lang po, napakataas po ng antioxidant ng acai berry. At ano po ba ang kagandahan ng ang acai berry pag ito'y kinain natin? Unang-una, maraming nutrisyon, antioxidants, minerals, and vitamins, ni phytonutrients, phytochemicals na makukuha po natin sa acai berry. At ano ba mga pwedeng gamutin ng acai berry? Ito po. Nakakatulong po ito sa puso, heart health, antiviral, antibacterial, antiparasitic agent. So, yung mga aids in weight loss, mga gusto magpapayat. Maganda po itong acai berry. Tapos, promote skin health. Nakakabata po ito. Kaya mapapansin ko po, pag ito na acai berry, gaganda yung pusis. Babata kayo. Nag-iiba po ng protection. Tapos, ano pa nagagawa nito? Help in digestive upset. Kaya kung medyo kumakasin ng inyong sikmura, nakakatulong po ito sa digestive upset.
nasisira po ating selula. Kaya napapansin niyo po, kayo nagkakasakit. Halimbawa, nagkaroon kayo ng sakit sa bato, sa atay, sa puso. Kasi sinisira po ang ating selula sa parte ng ating katawan. Ang layunin po niya, tulungan po ang cellular repair para kung may damage kayo sa bato, sa puso, kung ano man, nire-repair po ito. Tinutulungan ng gumaling. Yan po ang sinasabi ng cellular repair. Tapos po, ano pa nagagawa ng Akelberry? Anti-allergic substance may help prevent cancer, anti-aging effect. Kaya nakakatulong din po ito kung medyo may allergy kayo, madali kayo ma-apektuhan ng mga allergy, nakakatulong po ito sa allergy. Tapos po, sumunod naman tayo, goji berry naman. Ang goji berry, katulad din ng Akelberry. Isang klase po ito ng antioxidant, ng isang uri din ng pagkain na nakakatulong sa iba-ibang karamdaman. Ano ba ang nagagawa ng Akelberry, ng goji berry? Ang goji berry naman po, magaling sa cancer, heart disease, vision sa ating paningin sa mga mata, sa Alzheimer's. Karaniwan po ng matatanda, ang karaniwang problema po nila, hindi ba yung medyo makalimutin? Nararanasan niyo po ba yun? Yung ba, ay, saan ko ba nilagay yung aking salamin? Ay, ano nga ba yun? Di ba nararanasan natin yun? When we grow older, kahit ba bata, nagiging problema natin, di ba nakailas? Kaya nararanasan mo ba yun? Si Johnny Kapalaran, di ba nararanasan? As a reporter, di ba minsan? Ano natin yun? Yeah. So, dito po, matutulungan tayo nito para yung ating baka kalimutin ay mabawasan. So, masya-sharpen ang memory po natin. Yan po ang nagagawa ng goji berry. Tapos, tumutulong din po ito sa mga allergies. Tulong na naman sa allergies. So, tapos na po tayo sa goji berry. Medyo kapyaw lang kasi mapapahaba po tayo. Ang dami po nito. Ito naman po, ang susunod nating ingredients ay ang strawberry. Ay siguro, kailangan naman po natin ang strawberry, di po ba? Ano naman ingredients ng ating strawberry? Vitamin C, manganese, fiber, folate, iodine, potassium, magnesium, vitamin K, omega-3 fats. Yan po ang ingredients ng ating strawberry. Ano naman po ang benepisyo na makukuha natin sa strawberry? Tumutulong po sa puso, blood sugar benefits, nakakatulong po ito, anti-cancer benefits, at nakakatulong po ito sa mga linaw ng mga mata natin. So, ano pa ang nagagawa ng strawberry? Yung mga wrinkles po natin, pinapaganda ang ating kutis. 5 bad cholesterol. Kaya ang bad cholesterol na pinagkakain ninyo, nababawasan. Pagtalakain mo kayo ng strawberry. At reduce inflammation, lahat ng pamamaga. Hindi lang sa pamamaga sa ating ngipin, o sa ating gilagid. Lahat po ng pamamaga. Halimbawa, yung liver. Namaga yung liver mo. Ano yung sakit? Hepatitis. Namaga po yun. O halimbawa, may namaga sa ibang part ng ating katawan. Katulad yung appendicitis. Ano po, pag namaga yun, appendicitis na po. Kaya yung mga inflammation, lahat po na inflammation sa loob ng ating katawan, tumutulong po siya para makabawas sa inflammation. Regular blood pressure, kaya nakakababa po siya ng blood pressure, boost fiber, ganun po siya sa ating bowel movement, aids in weight management, kaya nakakatulong ito para pumayat. Kaya kung gusto nyo buwagan ng timbang, nakakatulong po itong strawberry. Tapos sa mga buntis naman, nakakatulong ito sa prenatal health. Dahil napaka-rich po ang strawberry sa B vitamins. Alam niyo naman po mga buntis, di ba karaniwan mga buntis, mga nanay na nag-aanak, di ba pinamanas kayo pag buntis? Di po ba? Ano po ba kayo? Ba't kayo pinamanas? Kulang po kayo ng B vitamins. Yan po
locally ay very rich po sa B vitamins, kaya nakakatulong po ito sa mga nagbubuntis na anak. Ngayon po, dito na po tayo sa barley. Ang barley naman, isa po sa ingredients ng Lugar 21 juice. Ano naman po ingredients ng barley? Fiber, selenium, tryptophan, copper, manganese, phosphorus, and calories. Yan po ang ingredients ng barley. Ano naman nagagawa ng barley? Ang barley po, nire-regular niya at ilolower ang cholesterol at intestinal protection. Kaya nakakatulong din po pala ito sa pagbaba ng inyong bad cholesterol. Tapos, nakakatulong din po ito sa mga menopause women. O, yung mga menopause, nakakatulong po ito sa inyong puso. Siyempre, pagka menopause na po ang babae, ang karaniwang problema po niya, hindi pa nag-may blood na po ang mga menopause. At karaniwan ang mga menopause, puso ang kalaban, hindi po ba? Minsan mapapansin, sumasakit ang mga dito, di ba? Kaya nakakatulong po ito sa paglakas ng inyong puso. Tapos, nakakatulong din po ito sa para maiwasan na magkaroon ng prevent heart failure. Maiwasan yung totally na magkaroon ng kalagayan ng sakit sa puso. Tapos, tumutulong din po ang barley sa type 2 diabetes. Ano ba yung mga type 2 diabetes? Yun po ang diabetes, pag nagkaedad kayo, tumataas po ang inyong blood sugar sa inyong dugo. At paano yung makukuha yun? Isa po, ninana. Halimbawa, kung kayo may angka ng diabetes, pagtanda nyo, nakakahawa na kayo. Lalo kung palakain kayo ng mga bawal na pagkain. Halimbawa, palakain kayo ng white rice, palakain kayo ng fatty foods, palakain kayo ng butter, mayonnaise, mga animal product, katulad ng mga lechon, mga baboy, baka, manok. Lahat po ng mga fatty foods, nakakataas po yun ng diabetes. Kaya pagdating nyo na ng 40 pataas, yan na. Lalo kung may mana-mana naman sa diabetes, magkakatulong kayo nito. Kaya nakakatulong po ito para maiwasan ito. Nakakatulong po ang barley. Kasi po ang barley, ang ginagawa po niya, fiber po siya. Pag kinain niyo po siya, yung mga fatty foods po na kinakain ninyo, inilalabas niyo rin. Sumasama po siya sa barley, kumakapit siya. Kaya sa halip na pumunta direct sa kalusok sa inyong katawan, ilalabas niyo po sa bibig. Yan po ang kagandahan ng barley. Kasi mga, ano po ito, mga fiber. Ang fiber po kasi, nag-a-attract po siya sa mga fats na kinakain nyo. At iniiwasan nito na dumiretso lang sa inyong blood. Kaya pag yun ay dumikit, diretso na sa pagdumi nyo. At ang kagandahan din po ng barley, maganda din po sa pagpadumi. Lahat po ng mga fiber po, napakagaling po sa pagdumi, napakagaling po sa puso. Kaya kung may mga bara-bara po kayo dito sa inyong puso, tutulong po ito para hindi po dumami ang bara-bara sa inyong puso at ibang part ng katawan nyo. Dahil tumasama po ang fats sa barley. Hindi lang po iyon, malaki ang barley po ay kilala din sa cancer. Kasi po ang cancer, nakuha po natin sa mga processed food, yung mga chemical na binibigay ng mga doktor, mga plastic, pesticide, chlorine byproduct. Kaya lahat po na nakukuha ng cancer. At yung ating mga kinakain, lalo ngayon, karamihan ng pagkain yun, mga preservative. Imagine niyo po yan, lahat yung natapasok sa katawan nyo. Ano ngayon ang panlaban natin? Ang barley, tutulong po yun, kung halimbawa, kumain kayo ng mga processed food. Sabi ko nga sa inyo, yung mga fatty foods, pagkain po ng cancer yan, gusto po nila yan. Diyan sila lumalaki. So, pag kumain kayo ng barley, bibigyan ko ang fats dito, o yung mga processed food, inisip na ang toxin, ilalabas nyo na sa dumi. Kaya sa halip na pumunta sa katawan nyo, dumami sa katawan nyo, ilalasin nyo niya ang toxin sa katawan nyo, pati mga fatty foods. Yan po ang nagagawa ng barley. Tapos, ang barley din po, tumutulong para hindi kayo mag-gallstone. Ano ba yung gallstone? Yung bato sa abdo. Ang bato sa abdo, karaniwan po, pag mahilig kayo sa fatty foods, nagkinilig po yan ng bato sa abdo. Kung bakit, kasi po, ang trabaho po kasi ng gallstones, yung bato sa abdo, tinutulong niya po yung mga fatty foods na kinakain nyo. Kaya na, pag
nakakatulong din po sa asthma at meron din po siyang selenium. Ang selenium po ay isang uri ng minerals na napakagamit po sa cancer. Kaya ang barley may magandang ingredients din po yan para makatulong po paglaban natin sa cancer. Kaya nga ako kilalang barley, di ba sila kasi ng barley sa against cancer? Dahil nga po sa ingredients ng selenium. At makakatulong din po ito, lalo-lalo na sa mga breast cancer at sakit sa puso. Yan po ang ating mga arthritis. Karaniwan, di ba? Madalas kumarinig, naku, hindi ako makalakad, sakit ng arthritis ko, di ba? So, malaking tulong din po ang barley. Tapos na po tayo sa barley, dito naman po tayo sa malunggay. Sino po mahilig kumain ng malunggay sa inyo? Yes, okay. Ang dami mahilig sa malunggay. Bakit ba inilagay nila dito ang malunggay? Kasi ang malunggay, parang din po yung spirulina. Ang malunggay po kasi, complete food na yun. Imagine nyo, may chlorophyll, vitamins, phytonutrients, amino acid, lahat po ng vitamin na kailangan ng ating katawan, ay meron ng malunggay. At ano ba ang kagandahan na makuha natin sa malunggay? May vitamin A, B, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K, folic acid, biotin, and much more. Yan po ang ingredients ng vitamins ng malunggay. Ano naman ang minerals ng malunggay? Calcium, chloride, chromium, copper, fluoride, iron, manganese, magnesium, molybdenum, phosphorus, potassium, sodium, selenium, silver, and zinc. Yan naman po ang minerals. Ano naman po yung amino acid niya? Ay, sobrang dami. Hindi naman babasahin yun. Other nutrients, chlorophyll, carotenoids, cytokines, flavonoids, omega-369 oils, plant sterols, polyphenols, lutein, xanthines, rutin, and many more. Imagine niyo po, pag sama-samahin po natin yun, meron pa po tayo nahanapin ingredients. Ano po ba? Kompleto na siya. Kaya, halimbawa, isda lang ang pagkain mo. Pero pag may malunggay ka, kompleto na yun. Kasi ang isda, protein na lang tayo doon. Omega-3 lang. O, kulang tayo ng vitamins para lalabanan po natin ang ating mga karamdaman. So, we need the complete vitamins and nutrients. Diyan po papasok ang malunggay. Ano po ba ang nagagawa ng malunggay? Ito po palang malunggay ay 7 times the vitamin C in orange. Imagine niyo po, 7 beses ang dami ng ingredients po na malunggay. 4 times the calcium in milk, 4 times in carrots, 3 times in the potassium in bananas, 3 times the iron of spinach, 2 times the protein in milk, 2 times the protein in yogurt. At yun siya sa vitamin A, B1, B2, at iba-iba po pong vitamins. Ano po ba ang nagagawa ng malunggay sa ating kalusugan? Sabi po dito, nakakatulong po sa mga diabetes para normal to. Sa mga AIDS patient, kung ang may sakit pong AIDS, nakakatulong po ito para labanan po ang sakit ng AIDS. Kaya rin po nila ito sa may sakit ng AIDS. At nag-lower ng bad cholesterol at tumutulong sa improved cardiovascular health at tumutulong dito sa digestion, yung mataba para pumayat, yung healthy weight, tumutulong dito sa liver and kidney filter, so pinilinis po nito yung inyong atay at inyong kidney, nilinis po niya. Tapos, yung growth po ng cancer cell, kinokontrol po niya para hindi dumami. Tapos, tumutulong din po sa inyong mata para hindi po lumago yung mata, para luminaw ang inyong mata. Para sa gabi, di ba karaniwan po sa gabi, pag nakakaida tayo, medyo malabo yung makita. Nararanasan niyo po ba yun? Sa gabi, ay hindi ko yata makita yung ibang
dun sa malaria. O, hindi ba napakaganda? Di ba problema natin malaria? Lalo pag panahon ng tag-ulan. O, halimbawa, yung ano ba ibang isang sakit natin dito, yung dengue, ano, yan. Para yung malaria yan, dengue. O, nakakatulong po yan. Diabetes, diarrhea, iron ear disorder, hysteria, anxiety, headache, pregnancy and lactation, psoriasis. Yun po yung sa mga ano, sakit po sa paa, yung mga sugat-sugat na mahirap bumalhin. Tumor, swelling, sore, sprain, and joint pains. O, yung mga po ito. Yung mga may bukol-bukol. Urinary disorder and wounds. Sugat. Yan po ang nagagawa ng malunggay. O, ano naman po ang benefit ng wheatgrass? Alam mo yung wheatgrass? Di ba yung tanglad sa atin, ano? Kailangan nyo yung tanglad. O, yun po ang wheatgrass. Ang sinasabi. Ano ba ang benepisyo ng tanglad? Kayo ba kapatid ng tanglad? Ayun, good. Kasi po, ano ang benepisyo makukuha natin sa tanglad? Sabi po rito, pinapalakas ang ating immune system at ang nervous system nyo. Kaya babawasan ang pagiging nervyosa ni nanay, nervyosa ni tatay. Ayan, nakakakainis po yun. Tapos, it enhances the capillaries and reduce high blood pressure. Kaya malalakas po yung ugat-ugat nyo. At maiiwasan nyo ang high blood pressure. Sabi din, yung prevents draining hair and remove dandruff. Oh, ay pala na. Kain na si Style na. Alas, kain na. So, with glass, nakakatulong po pala para hindi dumami uban natin. Ano? Kaya kung gusto nyo medyo ang inyong buhok ay hindi madaling ubanin, pag nagkakaedad, eh nakakatulong po pala ito with grass. At sa mga may dandruff. Tapos, nagtutulong po sa digestion and metabolism. Pag kinagyan nyo po ito, nakakatanggal din po ng sore throat. Yun po ang nagagawa ng malunggay. Ay, yung wheatgrass pala, yung wheatgrass. Tapos, skin cleanser dito, nakakatulong din po ito sa blood disorder. Tapos, antioxidant, repair damaged cell, and rejuvenate aging cell. Treats acne and pimple problem. Tapos, nakakatulong din po ito sa pag nanlalambot kayo para lumakas kayo agad. Tapos, it purifies the blood, cleanses the kidney, liver, and urinary tract. Kaya nililinis po ito ang inyong bato, ang inyong atay, at yung mga UTI. Nakakatulong po ito sa UTI. Nakakatulong din po ito sa kulang ng dugo. Kaya kayo anemic. Karaniwan, lalo sa hindi nakatulog sa gabi. Ang sabi po kasi na hindi nakatulog sa gabi, anemic. Kulang kayong kulang ng dugo. So nakakatulong po ito para pagdagdagan ang red blood cell count nyo. Kasi pag kompleto po kayo ng hemoglobin, ito po kailangan natin para ang ating red blood cell ay nasa normality. Kasi 14 hemoglobin dapat count ang kailangan natin para naiwasan natin ang anemic. So, nakakatulong po yun para tumakas ang hemoglobin level ng inyong katawan. Tapos, tumutulong din po ang wheatgrass para hindi kayo madaling magutom. Kasi pag madaling kayo magutom, tama kayo. Di po ba? So, maiwasan natin yun. Hindi tayo masyado mamaya gusto mo kumain. Tapos, nakakatulong din po ang wheatgrass sa diabetes. Kasi kanina yung problema po ng diabetes, di ba lagi kayo nagugutom? Sino ba may diabetes po rin? Ayun, sino na, yan. So, yun po, nakakabawas po ito para yung normalize ang inyong diabetes. Wheatgrass, beneficial lalo sa cancer. Kasi po, alam niyo po ang wheatgrass, meron po siyang ingredient, pinapatay po na ang cancer cell. Kaya yung sabihin po yung magandang ingredients ng wheatgrass. Pumapatay siya ng cancer cell. Kaya para maiwasan po ito, kailangan po natin ng wheatgrass. Tapos, ito naman po tayo sa mangosteen. Ay, mangosteen, di ba madali? Sino ba mahilig kumain sa inyo ng mangosteen? Ayun, sila. Dalawa pala. Ano po ba ang nagagawa ng ating mangosteen? Ang mangosteen po natin is may anti-aging, helps prevent aging, nakakabata. Anti-allergenic, may iwasan po natin allergy. Anti-arthritic, sa arthritis. Anti-atherosclerosis, atherosclerotic. So, maiwasan natin yung hardening of the arteries para maiwasan yung inyong mga ugat na manigas, yung buyon. Antibiotic, pinapatay po niya ang bacteria. Anticalculitic,
maiiwasan natin magkaroon ng kidney stone. O imagine nito, napakagaling pala nito para hindi tayo magkaroon ng kidney stone. Yung po nagagawa ni Mindostin. Anti-cataract, o para hindi tayo magkaroon ng katarata, nakakatulong si Mindostin. Antidepressant, para hindi kayo masyado mag-isip at na mo problema. Anti-diarrhea, helping diarrhea sa pagkakain. Antipatit, nakakatulong po ito para kayo ng lalambot. Antifungal, fungal infection, glaucoma, tumutulong po sa glaucoma, inflammatory, inflammation, lipidemic, health low blood path, neuralgic, health in nerve pain, obesity, para hindi tumaba, osteoporosis, sa bone mass. Napapansin niyo pag magaganda, hindi ba nalawlaw ni ano nyo? Napansin nyo? Kasi kumulang na kayo ng bone mass. Kaya may iwasan din natin ito. Tapos, antioxidant, rich in oxidant, antioxylitic, anti-Parkinson. Yung may yung dami mga kamay, yung mga Parkinson eh. Yun ang nanginig yung mga kamay nyo. May iwasan nyo po yun. Anti-periodontic, yung gum disease, mga pyorya. Yun ang may problema sa gum. Anti-pyretic, lower fever, matataas ang lagnat ng inyong mga anak o sino man nakakatulong to sa pagbaba ng fever. Anti-tumor and cancer preventive, nakakatulong to sa tumor and cancer. Anti-vertigo, o yung, di ba kasi naiwasan yung pagbangon mo na hindi lumaan? Yun po ang vertigo yung sinasabi. Nakakatulong po ito sa vertigo. Antiviral, maiwasan natin viral infection. Cardioprotective, helps in protection of the heart. Hypoglycemic, kulang kayo sa sugar. Tapos, hypotensive, lower blood pressure. Immunostimulant, help immune system fight infection. Kaya ilan lang po yan sa nagagawa ng Mindostin. O ayun ang ating dalandan. Ano ang dalandan natin? Ano yung dalandan? Hindi ba yung ating bago? Yung dalanggita. O, di ba? Dalanggita. Yung dalanggita natin, yun po, sa ibang bansa, kung may orange sila, ang orange po natin, yung dalanggita, kaya lang po green. Ayan yan po ang other side ng orange. Kung may orange ka, may dalanggita naman po tayo. Yan po ang katumbas nun. Ano naman ang ingredients ng dalanggita? Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, C, E, K. Tapos, calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, zinc, copper, manganese, selenium. At ano naman, protein, fiber, beta-carotene, lycopene, and cholesterol. Yun po ang ingredients ng dalandan. Ano po ba ang nagagawa ng dalandan? Prevent cancer, lower cholesterol, lower high blood pressure, cardiovascular benefit, treat arthritis, o nakakatulong sa arthritis, proper brain development, skin sperm healthy, strengthen immune system, prevent kidney stone, o nakakatulong na naman po ito sa kidney, weight loss, healthy skin, infection, constipation, bone and teeth health, ulcer. So, yan na po yan sa mango naman po tayo. Ano po ang mango? May vitamin C, meron po siyang vitamin A, may antioxidants, may B6, at iba-iba po pong ingredients. Ano naman po ang nagagawa ng ating mango? Anti-cancer, eye health, help in digestion, in skin, help in diabetes. Nakakatulong sa mag-asawa to. Better sex, beneficial for anemia, boost memory, avoid heat stroke. O imagine niyo kung pala nakakatulong sa heat stroke, ano? Hindi ba may namamatay sa heat stroke? Lalo pag sa matang may edad. O nakakatulong pala ang mangga sa heat stroke. Weight gain, sa mga gusto mong magpataba naman. O yung mga sabi nila, gusto ko magpataya. Iba pa, gusto magpataba. Mangga, haluan nyo ng gatas. Tataba kayo. Yung mga mahirap tumaba. Ito naman. Ito, dito lang po tayo sa pineapple. Ang pineapple naman, ano ang ingredients nito? Dietary fiber, sugar, vitamin E, B6, B5, B3, B2, B1, vitamin C,
protein, carbohydrates, zinc, phosphorus, iron, potassium, calcium, calories. Yan po ang pineapple. Ano naman ang benepisyo po ng pineapple? Ang pineapple mo, kilala sa pagpapababa ng dugo. Kilala po siya dyan. Dyan po siya kilalang kilala. Tapos, complete po siya ng vitamins and minerals. Nakakatulong din po sa cup and toes. Nakaka-strengthen ng bones. Nakakatulong sa gums. Nakakatulong sa macular degeneration. Yung kinalaman po yan sa mata. Alleviate arthritis. Nakakaalis ng arthritis. Digestion. At nakaka-lower ng blood pressure. Pero, kilala po siya sa blood pressure. Nakaka-normalize po siya. Ito naman po yung carrot. Ang carrot, kilala na po natin ito sa vitamin A at iba-ibang vitamins. Ano bang makukuha natin sa carrot? Heart disease, prevent cancer, macular degeneration sa mata, eyesight, stroke, diabetes. Yan po ang nagagawa ng carrot. Nare-reduce po ang stroke at mga dental health. Nagagawa po yan ng carrot. Tapos, sa grapeseed naman po, ang nagagawa ng grapeseed, ang grapeseed po, nakakatulong sa Alzheimer's. Yung makakalimutin, macular degeneration, gastrointestinal disorder, atherosclerosis, constipation, complication, diabetes, poor circulation, high cholesterol, high blood. Yan po ang nagagawa ng grapeseed. At yan po ay 50,000 times more than vitamin E. Yung grapeseed, imagine niyo, manimili kayo ng vitamin E, ay 50 times stronger siya ng vitamin E. Tapos 20 times more potent than vitamin C. Kaya at kilala niyo po ito sa cancer. Kasi may nagagawa po siya na kaya niya din patayin ng cancer para hindi po dumami. Tapos, ito naman po, yung tomato. Tayo lahat, mahilig po sa kamatis. Ano ba yung ingredients po nito? May folate, niacin, pyridoxine, thiamine, vitamin A, C, E, K. Tapos may calcium, iron, magnesium, manganese. Ano-ano bang sakit ang kayang gamutin ng tomatoes? Magaling po antioxidant, nagre-reduce ng cholesterol, magaling sa puso, source of vitamins and minerals. Yun ang gusto magtanggal po ng paninigarilyo. Sa mga kalalakihan po, maganda po itong para maiwasan nyo ang paninigarilyo. Hindi mag-stop ng paninigarilyo. Magaling po ang kamatis. Tapos, improve vision, nakakatulong sa mata. Gut healthy, keep gut healthy. Kinalaman to sa bowel movement. Lower hypertension. Alleviate diabetes, healthy skin, prevent UTI, at nakakatulong din pala ito sa gallstones. Ito, gallstones na naman. Nakakatulong pala yung kamatis. Kaya kung may gallstones kayo, malaki pong makakatulong sa inyo yung kamatis. Napaganda yung glow ng ating hair. Yan pa nagawa ng kamatis. Tapos, dito lang po tayo sa spirulina. Ay, ang spirulina po, iyan po yung tinatawag natin na galing po sa red algae. Yung mga algae po yung lumot. Yan po. Ang spirulina galing po sa lumot. At ang tawag po dito ay complete food. Kasi lahat po na kailangan natin nandun na. May protein, may vitamins, may mineral, amino acid. Imagine niyo, parang po siya malunggay. Kung parang po yung malunggay, kompleto na ng pagkain, ganoon din po ang spirulina. Kompleto na po siya. At ano po ba ang nagagawa ng spirulina? Tumutulong po siya, fight cancer, pinapabilis ang ating immune system, nino-normalize ang cholesterol, nakakatulong sa diabetes, makakatulong sa energy, ilan lang po yan sa magagandang nagagawa ng spirulina. Ngayon, dito naman
walang mga ingredients. Bakit very valuable ng nutrient juice? Dito po tayo ngayon sa apple. Balik. Apple. Ito po. Meron po siyang folate, niacin, pantothenic acid, pyridoxine, riboflavin, thiamine, vitamin A, vitamin C, vitamin E, K, sodium, potassium, calcium, iron, magnesium, phosphorus, zinc, carotene, B, cryptocyanthine, lutein, zeaxanthin. Tapos, ano po ba ang napapagaling ng apple? Weight loss, puso, pagdumi, pinapabilis ang metabolic syndrome sa mga nag-exercise para hindi kayo maglampot at malakas kayo. Tumutulong sa may asthma, Alzheimer's prevention para maiwasan natin yung makakalimutin, lower cholesterol, lung cancer prevention, breast cancer prevention, weight loss, and diabetes management. Yan po ang nagagawa ng apple. Dito naman po tayo sa susunod. Banana. Sino ang palaki yung saging sa inyo? Lahat tayo, mahilig sa saging. Di ba? Alam niyo ba ingredients ng saging? Calcium, phosphorus, iron, magnesium, sodium, potassium, zinc, carotene, vitamin C, vitamin B6. Ano na po ba nagagawa ng ating saging? Bakit ba kailangan tayo kumain ng saging? Kagandahan ng saging. Nakakatulong po ito para ma-energize po tayo. Kaya, halimbawa, may trabaho kayo, nagmamadali kayo, wala na akong panahon kumain. Kumain ng saging. O yung energetic na pala, kahit saging lang. Kanina nga ako, pagkain ko ng saging eh. Kasi, busy-busy ako magbasa. Wala na akong panahon kumain. Nagsaging na lang ako, kasi energetic po kasi siya. Dito ba? Tapos, ang banana din po ay nakakatulong po sa mga binagna. Lalo sa mga, meron isa sa bahay, nalalambot ang pamilya mo, hindi makakain. Pakainin mo na saging. Kahit paano, may lakas siya, may vitamina. Kasi kaya meron po na may karamdaman, ayaw kumain dito. So, dyan papasok na yung saging. Tapos, napakalis po siya sa potassium and magnesium. Nakakatulong po siya sa bone health, nakakatulong sa urinary calcium loss. Kasi pagka medyo nagkakait siya, nawawalan potassium niya. Kaya nakakatulong po yun. May antacid effect din po siya para hindi nangangasim ang inyong sikmura. Lalo kung may acid reflux kayo, hindi nangangasim ang sikmura. Kasi pag nangangasim kayo, hindi nyo napansin may party masakit dito sa part. Nararamdaman niyo ba yun? Parang may hangin hanggang dito. Acid reflux po yun. Nakakatulong po ito para mawala po yung acidity ng inyong katawan. Tapos may self-glorification po siya para tinutulungan niyo po para maiwasan natin ang stomach acid. Tapos nakakatulong din siya sa diarrhea, rich soluble fiber pectin, nakakatulong din po sa digestion, fructo-oligosaccharide na may prebiotic, binibilang po tayo ng good bacteria. Yun po yun. So, may short chain fatty acid din po siya para makatutulong po sa ating bituka para maging healthy. May carotenoid din siya, napaka-high in antioxidant. May tryptophan din siya, kaya hindi po kayo moody. Hindi kayo, kasi ang banana po, hindi kayo masungit. Maiiwasan nyo pa ng sumungit. Yung sumpungin, nakakatulong po pala ito. Parang hindi kayo sumpungin. Yung konting bagay na nagagalit. Di ba sumpungin yun? Iwasan nyo moody. Madaling mainis, madaling magalit. Bakit banana? Parang hindi kayo magagalitin. Hindi kayo mayayaman din. Masarap kayong kausap, di ba? Eto, yan po ang banana. Dito naman tayo, aloe vera. Aloe po. Ano naman po ang gagawa ng vitamins po ng aloe vera? 20 minerals, calcium, magnesium, zinc, chromium, selenium, 12 vitamins, A, B1, B2, B6, B12, C, E, niacin, folic acid, 12 amino acid, over 200 active components, enzyme, polysaccharide, therapeutic, rejuvenating. Yun po ang ingredients ng aloe vera. Ano ba nagagawa ng aloe vera?
tayong gumamit nito. Ito ay magaling sa B, riboflavin, niacin, vitamin C, calcium, iron, phosphorus, fat, protein. Ano po ba nagagawa na? Vitamin C. Nakakatulong po ito para palakasin ang inyong resistensya, na hindi madaling masira ang inyong ngipin. Nakakatulong po ito sa ating mga kalusugan. Mag-reach po sa phytochemicals para maiwasan po natin yung pagkakasakit. Pag ginagamit po natin ang kalamansi sa pagluluto, naiwasan po natin yung pag nilagyan nyo ng kalamansi ang pagluluto, hindi po nangangamoy yung isda. Maganda rin po yung mga bleaching. Halimbawa, may mga stain ng damit nyo, lagyan mo ng kalamansi, tanggal po ang stain ng inyong damit. Hindi ka na isang gawin sa ginaan. Hindi lang. Yung medyo namumula mo yung mga part ng damit. Lagyan mo ng kalamansi. Hindi ka na sa maalat na eh. Hindi ka lang sa isa. Nakakatulong din po, ay body odor din pala itong kalamansi. Hindi mo na kailangan ng tawas, ano? Di ba kailangan natin ng tawas sa body odor? Lagyan mo ng kalamansi. Mawawala si body odor. Di ba? Ay, benos. Tapos, nakakatulong din siya sa relief stock. Magaling sa saka. Dandruff. Ay, ito, madadali nga po pala sa kalamansi. Kung may dandruff kayo, ilan nyo doon, lagay nyo. Nakakatagap po ng dandruff. Tapos, pagkapaligo nyo, kung gusto nyo tumubo uli ang buhok nyo, nakakatulong po siya. Hair grower. Bago po sa atin, hindi po ba? Kasi nung pinabasa ko po, ay, ang galing pala ng kalamansi. Di ba, karaniwan, pagka tayo naligo, di ba, naglulugas ka ng mga buhok natin. Nakakanasan niyo ba yun? Di ba, naglulugas tayo? Ito, pag nilagay po natin after ligo, nakakatulong, hair grower. Yung nawala natin, papalitan mo ulit. Yan. Tapos, dito mo tayo sa bayabas. Guava po tayo. Ano po ba ang ingredients ng guava? Folate, niacin, pantotenic acid, pyridoxine, riboflavin, thiamine, vitamin A, C, E, K, sodium, potassium, calcium, copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, selenium, zinc, carotene, cryptoxanthin, and lycopene. Ano-ano po ba ang nagagawa ng bayabas sa atin? Cancer. Imagine niyo bayabas ang bayabas pala nakaka-prevent ng cancer. High blood pressure. Di natin pinapansin yung araw yung bayabas na mo. Ito yung bayabas niya. Sino ba mahilig sa bayabas sa inyo? Sino ang mahilig sa bayabas sa inyo? Yun, mahilig sa bayabas. Tingnan lang po natin. Tapos nakakatulong. Di ba ang bayabas kaya natin pag tatay, di ba? Magaling yung bayabas, diarrhea. Top and cold, napakagaling po niya sa Mexico. Top and cold. Skin care, constipation, diabetes, weight loss, at scurvy. Ano po yung scurvy? Yun po yung nangangagat gums, yung pure niya. Kasi po nangaga ang gums mo, nangangaluga, may unang kayo ng balikan mo. Scurvy po ang tawag ko. Kaya pakagaling po niya. At yung dental care, para maiwasan natin yung mga ngipin, lalo yung mga anak-anak nyo, hindi agad masira yung mga ngipin. Yun po ang nagagawa ni guava. Dito naman po tayo. Guyabano. Ayan. Kasi sikat na ng guyabano. Ang guyabano, magaling sa UTI, constipation, leg cramps, yung mamumuli ka. Di ba pag minsan, ay, mamulikat ako. Yan, magaling pala ang guyabano. Tapos, prevent water retention. Helps body produce energy, keep bones healthy. Good cholesterol level, prevent pregnancy complication, help prevent anemia. Prevent migraine. Nakakatulong pala ang guyabano sa migraine. At sa lahat, ang matindi, pumatagal siya ng cancer cell. 10,000 times more potent than chemotherapy. Imagine niyo, pag may cancer ka, pagka yung chemotherapy, pagkamahal, diba? Ito, guyabano, 10,000 times more potent than chemotherapy. So, hindi na natin kailangan ng chemotherapy. Lalo kung wala tayong pambili, ang mahal.
Eto,